Hi guys, gabi na and then magtutupi tayo. So may kukwento pala kasi inyo. Kakaialamos ko lang ng mukha. So may kukwento pala kasi inyo. Di ba noon Sunday, nagkita kami ng ex ko. Tapos kumain kami. And then, alam nyo ba kung anong una niyang napansin nung unang kita namin sa isa't isa? Mukha ko. Una niyang pinansin yung face ko. Sabi niya, hinawakan niya yung face ko, sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, nagbago yung sabi niya, nag-lightening yung mukha ko, sabi niya gano'n. Tapos hindi na siya oily, gano'n. Unang-unang kita, yun kagad ang chinek niya yung face ko, yung mukha ko. Tapos sabi ko, alam mo kung bakit? Sabi ko, kasi dati kasi stress ako sa'yo, sabi ko, kaya hindi ako nag-aayos, hindi ako nagpapaganda, sabi ko gano'n. Nung nawala ka sa buhay ko, sabi kong ganun. Nung nawala ka sa buhay ko, gumanda yung mukha ko, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya ganun, ay, medyo ka na, sabi niya ganun sa akin. Tapos pinag-usapan namin yung Jeff niya, ganun. Tapos pinag-usapan namin yung mga yung Jeff niya may business. Nagtitinda daw siya sa nagtitinda sa Facebook. And then, sabi ko, oh, okay, that's good. Sabi ko, natusok yung titinda daw siya sa Facebook. Kasi sabi ko, di mas maganda. Sabi ko ganun. Kasi may girlfriend siyang negosyante. Diba? And then, sabi niya sa akin, kailan daw ako uuwi ng Pilipinas? Umuwi na ba daw ako ng Pilipinas? Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, kasi wala pa akong budget. Ganun. Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, tapos, tinanong niya kung may jowa, ganun. Tapos sabi ko, oh, ganito yung nangyari, ganyan. Tapos, pinagtawanan niya ako. Sabi niya, na-in-love ka, no? Sabi niya yung ganun sa akin. Siyempre, oo, sabi ko. Yung sinabi ko, tinatanong niya kung in-love ako doon sa lalaking yun. Sabi ko, oo, sobra. Sabi ko, ganun. Parang feeling ko yung gagawin ko lahat, maging masaya lang siya, sabi ko. Kasi, syempre, sabi niya, tinanong niya kung ready ba yung lalaki. Sabi ko, I think no, hindi ready. Hindi siya ready. Sabi ko, kaya nilet go ko na muna siya. Sabi ko, kasi, parang hindi siya, sabi ko, parang hindi pa siya seryoso sa, sabi ko, ganun. Tapos, sayang, sabi niya. Tapos, sabi niya sa akin, pero kung babalik siya, sabi niya, makikipagbalikan ka? Oo naman, sabi ko gano'n. Kasi dahil sa kanya, nawala yung nararamdaman ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Tumawa siya sa akin. Tapos sabi niya, habang kumakain kami, pinag-usapan namin yung paano kami nagkita, paano kami nag-first meet, gano'n. Tapos, kung ano yung mga nagustuhan niya sa akin, sabi niya, lahat daw nagustuhan niya, except lang yung overthinking. Ang mga Leo kasi, overthinking masyado. Kami yung mga advance mag-isip. Ewan ko ba? Leo. Pero kapag kami yung nagmahal, sobrang lalim kami magmahal. Ay, ang hirap mahirap ma-inlove lalo na kung sa malayong lugar. Alam niyo ba, iniisip ko habang nagkukwentuhan kami dalawa ng ex ko, ang iniisip ko yung isa, yung nasa ibang lugar. Siya yung iniisip ko, habang parang pa rin ako, parang lutang ako. Pag kinakausap ko siya, parang akong, tas tatawa lang ako. Pero, ang totoo niyan, iniisip ko yung, yung isa. Parang sinasabi ko na lang sa sarili ko, ang hirap-hirap may love kasi kahit kaharap ko na yung ex ko, parang isip ko, nandun sa pinakamamahal kong isa. Tapos sinasabi ko sa sarili, ay, ganun pala yun. Kapag meron palang wala pa yun. Nararamdaman mo sa ex mo kapag meron ka ng ibang minahal. Kasi hindi naman ako mahal. Hindi ba ako kamahal-mahal? So anyway, inaano ko na lang kay God na sana niyok na ako na. Ang drama. Ito ayaw ko kapag nagkwento. Pray na lang. Dan natin sa dasal. Idaan na lang natin sa dasal. Ayan, magpe-pray na lang ako na sana maging strong ako lalo. Ganun. Tapos yung sinabi nung ex ko na, yung
girlfriend niya is very strong. Parang daw ako. Sabi ko, kung strong ako, kung malakas akong tao, sabi ko, alam mo ba kung, kasi may dalawang uri ng strong eh. Yung strong na isa na kayang palayain yung isang tao na hindi masaya kahit mahal niya. Meron naman yung strong na kayang-kaya niya i-handle yung isang tao kahit niloloko siya. 'Di ba? Ay, ang hirap. Tapos, nag-uusap kami, tinatanong niya yung sa Pilipinas, sabi niya kailan ako uuwi, ganun. Tapos, ikakasal na rin naman siya sa ang balak niyang magpakasal sa 2025. Ayun, 2025 siya ikakasal. So, sabi niya, alam mo no, sabi niya, mag-promise ka sa akin, sabi niya, na kahit may asawa na ako, sabi niya kahit may asawa na ako, sabi niya sa akin, pwede pa din ba tayong maging friends, sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko alam, sabi niya, kahit nakauwi ka na ng Pilipinas, gano'n. Kahit nakauwi ka na ng Pilipinas, pwede pa din ba tayo maging friend? Tapos, kahit, so yung, sabi ko, parang ang labo ng gano'n, diba? Kasi, pwede maging friend, pero hindi yung close na friend. Kasi nga, ex ko siya. Tapos, yung, kumbaga, nirespeto ko rin yung girlfriend niya, no? Ay, yung magiging wife niya. Pero, siyempre, sabi niya, ikaw yung hindi ko makakalimutan na babae na nakilala ko na naging ex ko. Kasi, sabi niya, nasa yun na yung lahat. Sabi niya, ganun. Ayun, nakakapanghinayang nga lang kasi nga, hindi nga kami pwede. Kasi, wala na akong feeling sa kanya. Tsaka nanghihinayang siya. Kasi, sinira niya yung tiwala ko. Yun lang. Nanghinayang siya sa lahat-lahat. Ayun. Sabi niya, kung tutuusin, maswerte na daw siya kung ako daw yung talagang magiging asawa niya. Sabi niya, kaso wala na. Ganito kasi yun. Sabi niya, nung nag-away kami, parang nakikita niya na wala akong pakialam sa kanya. Masaya daw ako na nagti-TikTok, para daw ganun. Sabi ko, alam mo, sabi ko, ano lang yun, sabi ko, ginagawa ko lang yun para makalimot dati. Sabi ko, kaya ako nagti-TikTok. Kaya ako kasi yun yung pinakalibangan ko. Kasi alam mo naman wala akong kinakausap. Sabi ko, wala akong kaibigan. Sabi ko, ganun. May mga kaibigan man ako, hindi man ako gaano nakikihalubilo. Sabi ko, ganun sa church yun. Tapos, alam mo naman na hindi ako palagala. Sabi niya, alam ko matino kang babae. Sabi niya, ganun. Sabi ko, hindi na ako matino kasi meron akong hinahingan. Tapos sabi niya, alam mo kung ano yung pinanghihinayan ko. Sabi niya, yung pinakawalan kita, sabi niya gano'n sa akin. Alam mo yung feelings na kahit anong sabihin niya na gano'n na yung pinakawalan niya ako na parang na-realize ko na yung kasi nga kaya gano'n yung nangyari kasi hindi kami para sa isa't isa. Yun na yung kasi kung talagang mahal naman niya ako, 'di ba, susuyuin niya ako. Pero nakita daw kasi niya akong nagdi-TikTok na parang masaya pa daw ako nung nakipaghiwalay ako. Yun. Unlike daw nung girlfriend niya, tapos tuwing nag-aaway sila, bati ka agad. 'Di ba? Sa akin daw kasi parang para daw na masaya pa akong tignan, sabi niya. Pero sabi ko, hindi totoo yung hindi ako masaya. Nililibang ko lang yung sarili ko. Dahil alam mo naman, wala akong kinakausap. Sabi ko, ganun. Alam ko, sabi niya. Alam kong wala akong kinakausap. Alam ko rin na busy ka lagi. Sabi niya, ganun sa akin. Pero sabi niya, ini-stalk niya ako lagi sa Facebook. Sabi niya. Tapos sinisearch niya ako lagi, ginaganon. Natatawa ako sa kanya. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang walang nangyari? Pero wala na talaga akong feelings, as in zero feelings. Wala, as in kahit sabihin mo na tinititigan niya ako. Sabi niya, gumanda ka talaga ngayon. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, kasi nga nawala ka na sa buhay ko, kaya gumanda ako. Sabi ko gano'n. Tumawa siya. Yun lang. Para meron lang din akong may kwento. Hay, nako. Gusto na naman niya magkita kami sa sa birthday ko. Ewan ko lang kung imimit ko siya. Kasi parang parang naawa ako sa girlfriend niya. Ayun.
Anyway guys, bye guys and God bless. Para meron lang din ako may kwento at ma-upload sa YT ko.